Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, sinasamba ka namin. Pinapupurihan ka namin. Ikaw ang nagbigay ng buhay sa amin at nagbibigay buhay na walang hanggan sa amin. Salamat po. Hayaan niyo po ang hiningang pinagkatiwala niyo po sa amin, maibalik sa iyo, Panginoon, ang lahat ng karangalan, papuri, pagdakila, at luwalhating magpasawalang hanggan ay tanggapin sa iyong karingal-ringal na trono. Tanggapin niyo po ito, Panginoon Jesus, sa aming pasalamat. Hindi man namin maisalarawan ang laman ng aming puso, pero sinasabi namin, purihin ka, dakilain ka, sambahin ka. Hindi man kaya namin sabihin ang katangian mo, Panginoon, na lubos-lubos, hindi masukat. Kung gaano kalawak, kung gaano kataas, kung gaano kalayo, Panginoon, ang ibinigay niyo pong pag-ibig sa amin, Panginoon. Bagamat may mga salita niyo po, Panginoon, na aming pinag-aaralan, ito'y nagpapakita ng iyong karangalan, ng papurit kalwalhatian. Panginoon, hayaan niyo po ang simpleng pananampalataya na ibinigay niyo po sa amin. Ito'y magbunsod na ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Salamat po sa lawak, Panginoon, ng iyong biyaya na hindi maarok, Panginoon, na ibinigay sa amin. At salamat po sa umagang ito, Panginoon. Meron kami buhay, meron kami lakas, at may pag-iisip kami upang kami tumanggap ng iyong salita. May pandinig po kami na nakaririnig. May mata po kami nakakita. Salamat po na marami na ikaw po ang nagkaloob dito sa amin. Ito'y regalo niyo po sa amin. Pinasasalamatan ka po namin, Panginoon. Sinasamba ka namin. At hayaan niyo po, Panginoon, sa mga aralin namin na kahanda ngayon, Panginoon. Patuloy ka magpakilala, Panginoon. Patuloy, Panginoon, ikaw magturo sa amin. Bigyan niyo po kami ng kaliwanagan, Panginoon, ng isip palagi. Hayaan niyo po, Banal na Espiritu, i-occupy niyo po ang aming kaisipan upang mahasik ang iyong mga salita, upang kami panulumago sa pananampalataya bilang isang iglesia ng Diyos na buhay. Salamat po na marami, Panginoon, sa kapayapaan. Salamat po sa kagalingan ng iyong mga salita. Salamat po sa total, Panginoon, na kapayapaan, Panginoon, at joy, Panginoon, dulot ng iyong mga salita, na hindi nagbabago, makapangyarihan, at gumaganap ito sa aming mga buhay. Hayaan niyo po, Panginoon, di pa man namin napapainggan, ito'y ganap para tanggapin namin ang pagkaganap niyo po sa aming buhay. At ang ganap, Panginoon, ay maibalik, Panginoon, ang karangalan sa iyo, Panginoon. Salamat po na marami sa pananampalataya. Salamat po sa tulong na Banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatiran. Salamat po sa mga makikinig. Salamat po, Panginoon, sa naaabot, Panginoon, ng pangangaral na ito, Panginoon. Mag-glorify ang iyong pangalan, Panginoon. Makalimutan kami, ang maalala, Panginoon, ay ang iyong kagandahan, ang iyong mga salita. Salamat po, walhatiin ka lamang, Panginoon, sapat na po sa amin yun. Sa iyong karangalan magpasawalang hanggan. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon, tagapagligtas, manunubos, tagapangalaga na aming mga buhay. Amen and amen. Sige po, palakpan si Lord. Parang kulang. Parang kulang po. Parang kulang po kay Lord. Parang kulang. Praise the name of the Lord. Glory to Jesus alone. He is worthy to be praised. His greatness, His greatest deeds and work. He is magnificent God. Jesus Christ our Lord. Praise your name, Jesus. Praise your name. Paupo na po tayo. Thank you, Lord, sa umagang ito. Pwede po ba tayong tumayo? Balik po ulit. Tumayo po tayo. Ano lang po ito, may i-illustrate lang po ako sa inyo bago tayo mag-aral. Subukan nyo pong mag-inhale, exhale. Isa pa po. Bukan nyo po bungangan nyo, huwag nyo ipapadaan dito. Kasi pag pumasok dito, ilabas nyo po. Ano po yung meron? Sige po, puna po kayo. Meron po ako sasabihin sa inyo. Ang Yahweh ay breath, life.
buhay. God is life. At ang Panginoon, nasa Kanya ang eternal life. Amen po. Ang salitang Yahweh, kung napansin nyo sa inhale, anong words? Hindi nyo napapansin, it's clear. Pag-iisipin nyo, Yahweh. God is breath. Ang Diyos ang nagbibigay buhay. Kaya bawat hininga natin, dapat ito'y bumabalik sa manlilika ng papuri, pasalamat, pagdakila, at mula sa pusong tumanggap nito. Lalo't higit tayong mga iglesia ng Diyos na buhay. Can I hear amen? Papuri sa Diyos. Now, balik po tayo sa ating pag-aaral. Alam niyo po ba ako may impact pa sa akin yung teaching ng Sunday. Abang kahit na ituro ko na, pag natuturo po ako, lagi may impact pa rin. Meron pa rin akong nakukuha. Meron pa rin akong, kumbaga sa yung balong, ang hirap ubusin. So, pero doon po tayo sa pag-aaral, sa Ephesians na po tayo. Ano lang po ito, parang konting ano lang po ito. Alam niyo po ba, pag ang puno ay yumuko, di po ba, na puno ng bunga, una 30%, hanggang sa 100% lahat ng sanga niya, di ba, yumuyuko na, lubos na siya nagsasamba sa Diyos, ibig sabihin, di po ba? Sometimes tayo, nung nahulog yung mga bunga, makinig kayo mabuti, nahulog ang mga bunga nito sa atin. Akala natin, wala na. Nalungkot, minsan nalulungkot tayo, struggle, meron tayo, although may fruit na tayo ng Holy Spirit, meron na tayong patient, goodness, kindness, di ba? Love, joy, peace, di ba? Meron na tayo yan, di ba? Pero sometimes, dumarating pa rin naman tayo talaga sa Panginoon, bakit ganon? Di ba? Lord, ini-entrust ko sa iyo lahat, pero may alalahanin pa rin tayo. Di po ba? Akala natin tapos na ang lahat. Yung mga bunga natin, yung nagpagala natin sa paglilingkod, parang alam natin, parang nakita natin, wala na. Di po ba? Parang, ba't ganon? Di ba? Parang yung pinagpaguran natin, pinanalangin natin, na natanggap natin, parang akala nawala sa tingin natin. Pero, alam niyo po reminder doon, ano sa akin, parang reflection sa akin. Sometimes akala natin yung mga ginagawa natin walang saysay. Di ba yung bunga, nahulog lahat. Halimbawa, nahulog lahat ng bunga. Di ba parang ang sakit? Di ba? Di po ba? Pero alam niyo po ba, may tinuturo po doon. Alam niyo po ba yung bungang hinog, pag nahulog po sa lupa yan, ano mangyayari po dyan? Akala natin, walang nangyari sa ginawa natin, pero may nangyayari. Dumami ang bunga mo. Yung nagawa mo, yung natanim mo, na may faithful heart ka, naglingkod ka kasi kay Lord, hindi sa tao, alam niyo po mangyayari, yung mga nahulog sa iyo, sila rin tutubo. Gagamitin pala ng Panginoon yung tinanim mo. Amen? At sila rin maging bunga mo. At sila rin ay mapupuno ng bunga. Makikita mo, wow, eto na pala ang bunga ng aking pagpapagal. Dahil ang Panginoon nagbigay sa akin. At sa ating sarili kailanman, hindi tayo magbubunga kung wala siya. Amen po ba? Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok o persecutions, siguro, isa lang patunay, kayo'y mga anak ng Diyos. Tayo'y mga anak ng Diyos. Amen po ba? So ano lang po yun, naiano ko lang po, dahil pag nasa presence ka ni Lord, napakasarap sa salita niya. Kaya magbabad tayo sa salita ng Panginoon. Balik po tayo ang iglesia ng Diyos na buhay. At keywords po natin, gaya ng kawal. At tayong mga Kristiyano ay tinuturo na tayo ay mga kawal. Although tayo ay bride ni Jesus Christ, chapter 5. Chapter 6, dahil sa panahong ito, hindi pa tayo kinakasal, di po ba? Pero engaged na tayo. Amen. Tayo na talaga, sa Panginoon talaga tayo, engaged na talaga tayo. Pero hindi pa dumarating yung time na tayo magiging isa doon sa langit. At dito, pinapakita, ibinalik ni Paul sa chapter 6 para ipakita, bagamat narito pa tayo sa lupa, although ang future natin ay makaharap ang Panginoon para ikasal,
Pero dito sa lupa, bilang Kristiyano, dapat may pakikibaka. May kawal tayo. Kaya may pakikibaka. Ephesians chapter 6 verse 11, magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Malapit na po natin puntahan yan at napakaganda. Magbihis tayo, meron tayong binihis, pero wag natin itong hubarin. Kasi pagka bihis ka na, huhubarin mo pa ba? Baka maging hubad tayo. Di po ba? Wag natin ibalik ang dating pagkatao. Yung sinuot nating bagong pagkatao na ginawa ng Panginoon sa atin, wag nating hubarin. Kasi may malaking impact po yun sa Christian life natin. At merong malaking impact yun sa buhay na nakakakita sa atin. Can I hear amen po? Okay, tingnan po natin. Dito sa pag-uusap natin sa ngayon ay ang ating topic sa ngayon ay master. Sabi niyo po, masters. O mga amo. Sino po dito yung mga boss? Meron po ba dito may kumpanya o may balit na business? O meron tayong parang nasasakupan tao? Parang sa kumpanya, di ba? Parang ikaw, parang ano ka na, parang yung iba, mga labor, tas medyo may mataas, di ba? Mason, karpintero, di ba? O kaya sa mga company, manager na, pero hindi pa siya big boss, pero may nasasakupan. Amin po ba? O kaya, ako, nagta-tricycle po ako eh. Ako yung boss sa tricycle. Amin po ba? Ako, sa pool po ako dito. At tayo, mga amo, sabi niyo po amo. Ang amo ay galing po yan, una, maaari siguro ay tayo yung mga anak na naging amo. Di po ba? Anak pa rin tayo. Halimbawa, ako, anak pa rin ako dahil kahit ako yung boss sa tricycle, meron pa rin akong tatay. Di po ba? Opo, pwede namang ikaw yung tatay na o nanay ka na, magulang ka na boss ka na. Di ba? Wala ka ng nanay at tatay. At higit sa lahat, ang pagiging amo ay saan galing? Sa pagiging alipin. Can I hear amen? Ang context nito, napakahalaga. Bakit ko sinabi po yun? Kasi sa pag-uusap natin ito ay very po ito sa atin, even sa panahon natin at sa panahon ni Apostle Paul. At una, si Apostle Paul, ipapaano ko sa inyo, ay nakakulong. Si Paul ay nasa prison at siya'y nag-exhort. At siya'y tumanggap ng hindi patas na katayuan, na hustisya. At dito, ipapakita dito, paano niya hinimok ang mga mananampalataya na wag itong sayangin yung pagsusuot na ito. Wag itong sayangin. Kaya ngayong magsuot ng buong kagayakan ng Diyos upang tayo ay magsitagal sa laban. Diba? Sa mga lalang ng dyablo. So kailangan, bakit niya hinihimok, ine-exhort ang mga, nag-exhort siya sa mga anak, sa mga ama, magulang, at sa mga alipin. At ang dami natin natutunan sa alipin. Alam niyo po ba, dahil kahit tayo ay amo na, alipin pa rin po tayo. Alipin tayo ng Panginoon. Siya yung ating tunay na master. Amen po ba? So napakahalaga ng aral na ito. At dito pinapakita, maaaring ngayon nasa pagkalipin pa lang tayo, pero ito'y mapapakinabangan mo in future. Baka mamaya magtayo ka ng naalala ko yung anak ko, anak ni Kuya Fred, si Tale, di ba nag-milk-milk ka? Di ba naging boss ka rin anak? Di po ba? At iba dito, ay may naging boss na talaga. May nasasakupan. Amin po ba? Pakinggan nyo po ito. At pwedeng tayo dumating po doon pag napagkatiwalaan po tayo ng Panginoon. Makinig po kayo mabuti, ayoko po masayang ang pagkakataong ito. Una, mga amo, in verse 9, kasi verse 9 lang po pag-aaral natin, napakaiksi lang po. Verse 9, pero ito'y punong-puno ng aral na exhortation, na paghimok para sa atin na dumako sa gantong katayuan. Tingnan po natin, verse 9, babasahin ko po,
At kayong mga Panginoon o Master o sa lupang ito yung boss, amo, gayon din ang inyong gawin sa kanila. Pangalawa. At pangatlo, at iwan ninyo ang pagbabanta. Pangatlo. Pang-apat, yamang nalalaman na ang Panginoon ninyo ay nasa langit. At sa Kanya'y walang itinatanging tao. Ang dami. One verse, pero mahihit natin dito ang pinakamahalaga para matutunan natin bilang isang kawal at alagad ng Panginoon. Mahalaga po ito. Ako, ang dami na bago sa akin. Ang dami sa aking naalis. Dati, pag may kontrata ako, parang ako walang halaga. Yung parang hindi ako masyadong active. Pero itong lately, talagang ang Diyos napakabuti para baguhin tayo. Amen. Dahil kay Mami Norma, yung anak niya nagpagawa sa akin, ang daming inano sa akin ng Panginoon. Inayos sa akin ng Panginoon. Tingnan niyo po ito. Una, yung salitang kayong mga Panginoon, ito'y patungkol sa isang salitang amo, mga amo. At nariyan yung mga pangunahin na mga under niya para ipakita sa mga amo ang pag-exhort niya. Una, sinabi ko kanina, pwede kang anak na amo ka na, pwede kang magulang na amo ka na, o galing ka mismo sa pagkaalipin, kaya alam mo kung paano maging good na leader o boss para maging good boss ka. Okay, una, may nilagay po ako dito. Ito yung mga umasenso na nagsikap. Ito po yung mga mabuting anak. In verse 1 to 3, tingnan po natin. Kasi gusto ko po puntahan ng context. Bakit sinabi ito? Kasi itong apat na ito, puro kawal po ito. Anak, magulang, alipin, at ngayon amo. Na last na po natin pag-aaral sa mga kawal. Sila po yung specific na talagang mga kawal. Sila po talaga. Ngayon, bakit ito binabalik ko sa una? Kasi ito, tingnan po natin sa kaya sila umasenso, tingnan po natin. Sila'y nagsikap. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Verse 2. Igalang mo ngayong ama't ina na siyang unang utos na may pangako. Verse 3. Upang yumaong kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Pag sinabing mabuti, sa isang salita po dyan, ay yung sumagana. Yung mabuti ang katatayuan sa buhay. Hindi ka kinukulang. Amen po ba? At ito'y exhortation ni Apostle Paul kasi sa church na Ephesians merong mga boss. Alam nyo sa panahon nila, pagka boss ka, parang ang hirap mong ma-reach. Parang hindi ka basta pwedeng dumikit sa mahihirap. Kaya tingnan nyo ang Korinto sa panahon ni Paul. Tingnan nyo ang Korinto, yung mayaman nakabukod. Yung mahihirap ay nakabukod din. Kumakain na una yung mayaman. Yung mahihirap nahuli. Hindi katulad ng panahon. Ngayon sa panahon natin, di ba nagkasalo-salo po tayo dito? Ang ganda example po niyan. Ngayon, makinig kayo mabuti. Bakit ito sinabi? Kasi ang mga umasenso ay sila po yung sumusunod bilang mga alipin. Ngayon, kung ikaw ay alipin, hindi ka masunod, maipopromote ka ba? Kung ikaw ay nagtatrabaho, hello, kung ikaw ay nagtatrabaho, makinig kayo mabuti, sa trabaho, ngayon, pagka puro ka reklamo, maipopromote ka. Kung hindi mo ginagawa ang tungkulin mo bilang alipin, pagdating ng time, magiging amo ka. Ang sabi ng Bible, lagi sinasabi sa pulpitong ito, ang napagkatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ang Panginoon nagturo po niyan. Now, bakit ko po sinabi ito? Kasi sa dalawang kategory na ito, pumapasok sa unang point, bago ka naging amo, ikaw muna. Siguro, meron din naman, mayaman na antimano, isinilang siya sa mayaman siyang pamilya. Di po ba? Merong ganun, di po ba? Boss na siya antimano. Pero at the same time, siya rin po ay anak. Po, pwede kasi ibigay sa kanya yung pamana na mabaliwala na hindi umasenso. Maibankrupt niya yung kayamanang meron sila.
maibigay sa ano. Kasi bakit? Hindi niya natutunan yung verse 1 and 3. Verse 1 to 3. Amen po ba? Kaya ito generally sa ating lahat. Amen. At makinig kayo, may sinabi po sa verse 8. Ang sabi niya po dyan, ito yung umasenso, nilagay ko po dyan, dahil sila'y sumunod bilang mga alipin. Yamang napag-alaman na anumang mabuting bagay na ginagawa ng bawat isa ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon. Maging alipin o laya. Ibig sabihin, nagbigay na ito ng biyaya sa kanya para maging asensado sa buhay. Amen. Hindi lahat asensado, hindi lahat may business. Pero minsan sinusubok nyo rin naman mag-business, di po ba? Yung mga kapatid natin, nagtitinda ng mga malagkit yan. Yung mga kapatid, sino po yun? Taas nyo po yung mga kamay nyo. Dati, di ba, may nagtitinda ng malagkit, asawa ko, pipinat, di ba? Nagtitinda po kami dyan, di ba? Hindi ba't nasa kapangyarihan natin ang yung mga bagay na pag-aari natin, nasasakupan natin, di po ba? At kami rin po, meron din po kaming kasambahay. Di ba't may kapangyarihan kami sa kanya, di po ba? Nabigyan o hindi? Di po ba? Amin po ba? So tingnan po natin mabuti ito sapagkat napakahalaga po ng araling ito. Bakit sinabi po sa verse 3, kasi sila yung bibigyan ka ng yung huli kasi mahabang buhay ano na yun kasi bakit magalang. Pero yung pagsunod, makinig kayo mabuti, ang pagsunod, ito yung nagbibigay sa tao ng ng mabuting katatayuan. Kasi yan yung may utos na may pangako. Kaya mahalin natin magulang natin. Igalang natin at sundin ang kanilang mga tagubilin sa atin. At dito, pangalawa, mabilis lang po tayo, dahil 5 lang naman po ito Pangalawa, una sa amo, at sa verse 9b, gayon din ang gawin sa mga alipin. Ano kaya ito? Anong gayon din? Ibalik mo sa kanila. Kasi ang aral na ito, kung titignan nyo sa context, ay same din yung gagawin ng mga amo na ginawa ng mga alipin. Sana maintindihan nyo po ito kasi tayo, kinrate ni Lord na tingin sa atin ng Panginoon, mabuti. Nagiging masama lang tayo, minsan kasi may mas mababa sa atin at mas mataas tayo. Amen. Iba yung tingin natin sa kanila kaysa sa atin. Hello. Kaysa sa pare-parehas tayo, halimbawa, pare-parehas tayo mga boss, di ba parang nagagalangan? Di po ba? Pero pag may kasama na ng may damit na parang hindi kainaman, parang iba na yung tingin natin sa kanya. Di po ba? Pwede mangyari po yun. Ngayon, tayo mga Kristiyano, ano kaya ang sinasabi dito sa verse 9? Gayon ang gawin gaya ng mga alipin. Ibig sabihin yung amo, kung ano ang pinagagawa sa mga alipin, siya rin pinagagawa sa mga boss. Sa atin na may mga nasasakupan, ano-ano po ito? I-rewind po natin. Ibalik po natin yung pinagagawa. Pag sinabing gayon din, may pinagmulan. Pag sinabing gayon din ang gawin sa mga alipin, ibabalik mo sa kanila dahil doon sa pinagmulan. Kasi ang mga alipin ay ganito. Tingnan po natin, verse 5 to 8. Mga alipin, magsitalima kayo sa inyong mga ayon sa laman, ayon sa mga Panginoon. Ito po, bubuksan na po natin ang mga points. Una, dapat tayo ay may gayon din ang gawin Kung ano pinagagawa sa alipin, ipalit natin. Kayo naman mga amo, magsitalima kayo sa Panginoon na. Hello? Kasi sino yung boss na natin? Si Jesus Christ na, di ba? Ang Panginoon na, di ba? Alisin na natin yung alipin. Amo na nga dyan Pag sinabing gayon din, inilalagay na doon sa verse 5 tayo ng mga amo. Ano sinasabi po dito? Sabi niya, una, may takot at panginginig. Kayo tayo matatakot panginginig. Yung mga alipin natatakot sa boss, di po ba? Tayo mga boss o yung mga master, tayo mga namumuno na may nasasakupan po tayo, dapat tayo din ay natatakot sa Panginoon natin na nasa langit. Amen po ba? At ang sabi po dito, may takot at panginginig. Di po ba? Ang takot kasama po yung panginginig. Di po ba? Pag natakot nga tayo,
Parang kinikilabutan tayo, di ba? Di ba? May konting kilabot at panginginig. Pangalawa, ang sinasabi niya po diyan, galing po yan saan? Sa katapatan ng puso. Dapat pala tayo mga boss, dapat tapat din po tayo doon sa ating Panginoon sa mga kasakupan natin. Pag nangako tayo, gawin natin tapat tayo eh. Kasi ang Panginoon nakikita tayo. Siya yung ating master, true master. At ang sabi niya po diyan, pangatlo, nagaya ng kay Kristo. Sino yung ginagaya natin? Si Jesus Christ. Kung tayo'y amo, makinig kayo mabuti, ang ginagaya natin si Jesus Christ kasi merong sinasabi sa Bible na ginawa ni Jesus Christ. Kaya tayo nawawalan ng mga hindi tayo nirerespeto kasi bakit? Kasi ginagaya natin yung mundo. Boss tayo, dapat malupit tayo. Hindi tayo pa pwedeng ganyanin ng mga tao. Makikita natin mamaya kagandahan ng aral na ito. Pang-apat, sa verse 6, hindi pakitang tao. Hindi naglilingkod sa paningin ng tao 'yan. Ibig sabihin hindi tayo pakitang tao. Alam niyo may mga mayayaman ngayon pakitang tao. Bibigay tayo ng ganito para ipakita nila yung good works. Pero alam niyo po, pag ginagaya mo ang Panginoon, kasi may relasyon ka sa Panginoon, kasi tayo, iglesia ng Diyos na buhay, ano po nangyayari? Lumalabas na kusa. Nagpo-flow yung grace. Amen po ba? At sabi po, panglima po, hindi naghahanap ng papuri sa tao. Yung gaya ng pagbibigay lugod sa tao. Huwag natin bigyan ng kaluguran ng tao. Ang tingin kasi natin dapat sa Panginoon na binibigyan natin kaluguran, yung nagtala sa atin ayon po sa 1 Timothy 2, 3-4. Di po ba? Amen po ba? Napag-aralan natin po natin, di ba? K-text na rin po natin yan, di ko lang naisama, di ba? Magtiis kayo sa akin, di ba? Sabi ni Apostle Paul kay Timothy, di ba? Magtiis ka gaya sa akin, di ba? Sapagkat ikaw, dahil nagtala sa atin, bigyan natin ng kaluguran, di ba? So yun, bakit? Ginagaya si Jesus Christ. Kaya ang mangyayari ay ito, bagkos na gaya ng alipin ni Kristo. Ibinalik na po natin, tinanggal natin alipin. Amo na tayo eh. So ito yung pinagagawa sa atin. Alipin talaga tayo ni Jesus Christ. Huwag tayo magkakamali. Kasi minsan pag may nasasakupan na po tayo, baka nagmamalupit tayo. Kaya ito, exhortation na ito, nagbibigay kasaganaan sa mga taga-Epeso at even right now sa atin. Kasi bakit? Pakinabang ito sa Church of God. Kasi ito, Diyos natin buhay eh, kumikilos. Now, pang-anim, ginagawa ang kalooban ng Diyos mula sa puso. Sabi niyo, puso. Dapat minamahal natin yung mga nasasakupan natin, hindi natin binabaliwala. Amen po ba? Verse 7, pinapakita po dito yung pampitong point. Ang points na ito, sinasabi, yung merong busilak na puso. Yung maglingkod na may mabuting kalooban, busilak ang puso, kaya siya gumagawa sa kanyang mga nasasakupan. Marami ngayon na, boss, ang dami nasasabi ng mga ng mga nasasakupan niya. Kasi bakit? Siyang may problema. Amen. Kaya ito, in-exhort tayo, kung dumating man tayo sa ganitong sitwasyon, ay dapat tayo sinusunod natin ang kalooban ng Panginoon. At sabi niya, nagaya ng sa Panginoon. Ibinalik na naman, tularan ng Panginoon. Ngayon, nagaya ng sa Panginoon. May mabuting kalooban. At hindi pang-siyam, hindi ng mga tao. Ibig sabihin niyan, hindi ginagaya yung tao. Hindi nila ginagaya yung mga boss ng makamundo na malulupit. Amen po ba? Now, in verse 8, eto po, bakit po sinabi po, kaya verse 8 po, sinama ko po dyan. Kasi bakit? Ang sabi niya rito, binasa natin kanina, yamang na pag-alaman, alam na natin. Simulat sa Paul, ilang ulit ng inaaral. At nababasa niyo pa yan, personal na inyong devotion. Ano man ang mabuting bagay ng gawin ng bawat isa ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon. Kasi siya talaga yung nagre-reward eh.
Di po ba? At kung ano na ihasik, yun din ang aanihin. Amin po ba? Langan naman nagtanim ka ng manggay, nakuha mo kamyas, ang asim. Di po ba? Hindi ganon. Kung ano yung mabuti, lalabas na mabuti. Kung ano hindi maganda, lalabas din na hindi maganda. Amin po ba? Now, ito pong sinasabi dito, magbibigay ako ng example, bakit sinabi kasi lagi 2 beses si Jesus Christ? Kasi every Christian, ang pattern ay si Jesus Christ. Lahat ng mga Kristiyano at ang iglesia ng Diyos na buhay bilang kawal, ang ginagaya si Jesus Christ para kalugdan tayo ni Jesus Christ. Amen po ba? In Mark chapter 10, 44 to 45, at ang sino mang sa inyo ay mag-ibig na mauna, gusto nyo maging number 1, ay maging alipin ng lahat. Gusto mo maging boss? Gusto mo maging top notcher? Gusto mo maging may ano ka? Maging alipin ka muna. Ngayon kung naging alipin ka, maglingkod ka. Amen. Kahit boss ka, ipakita mo na hindi ka boss sa mundo. Ipakita mo ang boss, pagiging boss mo bilang totoong Kristiyano. Amen. Para makita tayo talaga ng mundo na nagliliwanag, maging asin tayo. And verse 45, ito po ang sabi niya. Sapagkat ang anak ng tao, example, ang anak ng tao rin naman ay hindi naparito upang he is a master. Nag-iisang master. Nag-iisang Panginoon ng mga Panginoon. At hari ng mga hari. Pero pumunta rito para hindi paglingkuran. Ginagaya, sabi niya po, ginagaya si Jesus Christ. At ang sabi niya diyan, upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, mag-serve. Wow, ang ganda pala ni Jesus Christ. Pag titingnan natin si Jesus Christ, ang laki na matututunan natin sa ating buhay Kristiyano. Hindi porkit boss tayo, hindi tayo maglilingkod. Hinahayaan lang natin sila diyang kumilos. Amen po ba? At ang sabi niya po diyan, at ibinigay ang kanyang buhay sa pantubos ng marami. Sakay sa Panginoon yan, yung salitang niya. Pero paano natin i-apply sa atin yan? Alam niyo po ba kung paano? Dapat inaalay din ang buhay natin sa nasasakupan natin. Kung nahihirapan sila, dapat mas nahihirapan tayo. Hello? May mga boss ngayon, di na nakapagpapala pag ng kontrata, di mo na mapahawak ng pala. Paano siya magiging good example? Halimbawa, engineer ka na o architect ka na, puro tsuri ka na lang, hindi ka humihipo na mabibigat. Maglalagay po ako dito ng notice o paalala sa atin. Ano po ito? A good boss is a good teacher. And a good leader is a good follower. Amen po ba? Kasi bakit ka naging good? Good leader, kasi follower ka eh. Hello, good follower ka rin eh. Di po ba? Amen po ba? Kaya nahihiramin po ulit. Si Jesus Christ, bago siya dinakila, sumunod muna siya sa Ama. Hello? Ibinigay niya yung buhay niya para sa atin. Hindi para paglingkuran siya, kundi siya ay maglingkod. Amin po ba? Kasi bakit? He's a good boss eh. Naglilingkod. Hello? Kung gusto mo maging una, maglingkod ka. Kung gusto mo maging dakila, maging huli ka. Amen. That's the kingdom of God. Amen. Dapat mas hirap tayo kaysa sa mga nasasakupan natin. Amen po ba? Sige, tingnan po natin. Isa po ulit, Jesus Christ, He is the ideal master. Una, meron po siyang katangian na empathetic. Sabi niyo po, empathetic. Nung nabuhay siya rito, alam niyo po, parang ang bilis niya matangay sa mga tao. Di ba sabi ng Panginoon, tumingin siya, nahahabag ako sa mga taong ito. Bumabagsak ang kalooban niya, bakit sila'y parang tupang walang pastol. Empathetic.
Madali siya matangay doon sa sitwasyon ng tao. Dapat pala tayo mga boss ganoon din. Hello? Alam natin yung hirap na ginagawa nila. Kasi galing tayo dun eh. Amen po ba? Pangalawa, nilagay ko po dito, communicative. Ibig sabihin yung pakikipagkapwa. Si Jesus Christ, kahit kalaban niya, nakikipagkapwa siya. Kahit alam niya papatay siya, nakikipagkapwa siya, hindi siya gumagamit ng dahas. Hello? Ganon din tayo mga amo. Huwag tayong gumamit ng dahas. At pangatlo, alam ng Panginoon kasi accountable siya sa atin. Dapat tayo accountable tayo pag iyan ay nagkasakit, yung mga tauhan natin, pag iyan ay nagka-problema, di ba tayo ang nakakaramdam na pananagutan natin yon? Di po ba? Kaya nga may mga ano ngayon eh, sige, kahit na umuulan, trabaho, ang samang boss nun. Kasi bakit di niya alam ang hirap ng tao? Kasi sa pag-aano ng kanyang kumita. Amen po ba? Pero pag good ka, ibabalik sa iyo ng Panginoon. Laman na laman natin, ano man ang gawin ng bawat isa, ay muling tatanggapin niya sa Panginoon. Verse 8. At dito, panghuli, nakita ko rin po ito sa akin at dito sa, una sa Panginoon, at dapat ganito tayo. Lagi nakatatak sa atin, yung growth-oriented. Si Jesus Christ, meron siyang, alam niya yung growth, pero gusto niya itong ipakita sa mga alagad. Di ba ginagawa niya, binubukod niya? Kasi ang isip niya, yung growth niya, oriented, alam niya ang paglago eh. Alam niya paano lumago yung mga alagad niya. Bagamat yan hindi magagandang tao yan. Amen. Dapat pala pag may nakakasalamuha tayong tao, halimbawa, Christian na tayo, at meron tayong nasasakupan, boss tayo, dapat alam natin yung kalaguan din nila. At mapapalago natin yung relationship natin sa kanila. Amen po ba? Kasi bakit? Growth-oriented po yan. At ito po, pangatlo, ang mga amo, gayon din ang gawin sa mga alipin. Ibig sabihin, sa mga nauna, verse 5 to 8 po yan, at may bunga po yan. In Colossians chapter 4 verse 1, pasuyo po ako kapatid, mga Panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid. Sabi niyo po matuwid. Ibig sabihin, pag meron tayong nasasakupan, wag natin silang yung gawa ng di maganda. Dapat, siyempre, sinasabi natin, meron mabuting kalooban. Di po ba? Pag tayo mga Panginoon, pag tayo mga nasa lupa na meron tayong nasasakupan, gumawa tayo na matuwid sa lahat ng pagkakataon. Kasi nakikita ng Panginoon tayo. At ang sabi niya, at katampatan. Ibig sabihin yung karapat dapat. Kasi pwede tayong gumawa ng matuwid na konti lang. Hindi acceptable. Amen. Parang medya-bedya lang. Diba? Parang slight lang yung ginawa nating matuwid. Ipinapakita po niya yung katapatan, yung ibig sabihin, yung karapat dapat na tanggapin nila. Kasi bakit? Tayo nga, hindi karapat dapat tumanggap sa Panginoon, pero tinanggap natin yung mga biyaya sa Panginoon. Sabi niya diyan, na kayo namang mayroon ding iisang Panginoon, kahit boss tayo, may Panginoon tayo. Diba? Nakakita sa atin. Pangatlo, mga amo, pangalawa, gayon din ang gawin niyo sa mga alipin. Pangatlo, sa verse 9c, huwag magbabanta. Ibalik ko po ang senaryo, bakit ito sinabi ni Apostle Paul. Si Apostle Paul nakaranas ng ang pagbabanta sa kanya kasi nga nangangaral po siya. May mga boss din po siya sa Roma. At siya rin po ay may nasasakupan na boss. Siya rin po ay boss. Kaya nga niya pinahuli yung mga mangangaral, sila Esteban eh. Siya sa nagbanta sa buhay ni Esteban. Nag-treat po siya. Sa panahon nila, dito sa Epeso, bakit sinulat ni Apostle Paul to, sa panahon ng Roma, makinig kayo mabuti, ang threat na sinasabi niya magbabanta po dito, ay yung paggamit ng physical threat. Kaya mo siya babantaan, one day, babatuhin yan. One day,
papaluin yan. Si Apostle Paul, makinig kayo, mahalaga po ito. Si Apostle Paul ay dumanas ng physical injury sa pagbugbog sa kanya. Wow! Pero siya nag-exhort kayong mga amo. Gayon din ang gawin nyo sa kanila. Si Apostle Paul, siya ay leader na tagapaghuli doon sa mga manampalataya. At ngayon, bumaliktad na. Siya na ngayon yung hinuli, siya na ngayon nakakulong. Kaya siya nag-exhort. At dito pumapasok yung even life and death pag na-threat. Hello? Pag napagbantaan. Kaya yung buhay ni Apostle Paul nanganganib. Po pwede siya mabuhay, po pwede siya mamatay sa panahon ng kanyang imprisonment. Ine-exhort niya, ibig sa Ephesians, sinasabihan niya yung mga natinuruan niya sa Ephesians, eto, ganito gawin nyo. Huwag nyo akong tignan. Tignan nyo yung sarili nyong katatayuan. Ine-exhort niya yung church. Sa context ng buhay natin sa ngayon, po pwede itong mangyari. Kapatid, pakibasa nga po yung 9 verse 9c. Gayon din ang kayong mga Panginoon, gayon din ang gawin nyo sa kanila, iwan ninyo ang mga pagbababala. Sa panahon natin, paano tayo magbabala? Ayusin mo trabaho mo, kundi babawasan ko sahod mo. Kaltas sa oras eh. Di po ba? Di po ba? Hello? Pagka hindi ka isususpindi kita. O kaya pa pwede magaan pa. Warning. Kasi meron tayong usapan. Di ba? Sandali, alisin ko yung allowance mo. Di ba sa panahon natin ganon? Wag ganon. Ang tunay na kawal ay tagapanguna na mabuting example. Siya ay mabuting example. Role model. Ang pakikibaka, makinig kayo mabuti, hindi sa laman at dugo. Ang pakikibaka ay karakter. Moral, spiritual and moral. Amen. And character na binibigay sa kapwa. Kasi buhat yon sa Diyos. Amen. At sabi po rito, makinig kayo mabuti, yung physical threat, yung buhay ni Apostle Paul, nabugbog na po siya. At baka mamaya, yung paghuli sa kanya ay papunta na siya doon sa kamatayan. At dito, na-experience ni Apostle Paul ang sakit. Pero nagtuturo siya ng gamot. Kasi baka sa panahon nila, meron din mga ganito sa church na Ephesians, huwag kayong maging malupit. Amen po ba? In Romans chapter 14 verse 10 to 13, Romans 14, nabanggit to ni Sister Ben, kaya sabi ko sa Romans yan, kapatid, kagabi. Kasi ito po siya. Dapat ikaw, bakit humahatol ka sa iyong kapatid? At ikaw naman, bakit pinawawalang halaga mo ang iyong kapatid? Kung boss ka, huwag mo babaliwalain. O pwedeng connected siya sa atin. Alipin ka man o boss ka man. Sabi po dito, huwag natin pawalang halaga ang kapatid. Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Verse 11. Dapat nakatingin po tayo doon. Kaya dapat maging mabuti tayo sa ating kapwa. Sapagkat nasusulat, buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawat tuhod ay luluhod. At bawat dila ay magpapahayag sa Diyos. Verse 12. Kaya nga, bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos sa kanyang sarili. Lahat tayo kanya-kanya. Hindi natin sasabihin na, sama ko to kasi kasama ko tong gumawa nun eh. Diba? Parehas kaming boss ito eh. Pero Kristiyano kami parehas eh. Hindi. Isa-isa tayong harap. Verse 13. Huwag nga tayong mga hatulan sa isa't isa. Kahit amo ka, huwag mong hatulan yung mga mo. Yung mga nasasakupan mo. Nasasakupan natin. Amen po ba? Dapat alam natin yung sitwasyon. Huwag tayong humatol. Hindi sa atin binigay ang paghatol sa kapwa. Amen po ba? Kahit boss tayo, kahit pinakamayaman tayo,
Huwag tayong hahatol. Kahit nagkakamali yung ating mga tauhan. Ang sabi niya, kundi bagtos ihatol nyo ito, etong gawin nyo. Ibig sabihin, ito yung panindigan nyo. Ano yon? Na ang sino man ay huwag maglagay ng katitusuran na daan. Huwag tayo yung stumbling block, tawag ba dyan? Diba? Huwag tayo maging katitusuran ng iba. Diba? Pag sinabi ng mga natatauhan natin, ano ba naman yan, boss kong yan? Ang sungit-sungit. Diba? Konting kibuti kung ano-ano sinasabi. Salita pa lang yon kasi mapupuna tayo eh. Diba? Huwag tayong katitisuran. Alam nyo, sometimes ang mga Christian, may mga nasasabi ibang tao sa atin, pero hindi pa tapos ang Panginoon, di po ba? Ayusin na po natin. Amen. Marami pang chances. Ang daming chances. Yung salita ng Panginoon na magbibigay sa atin ng lakas ng loob para gawin ito. At sabi niya ng katitisuran, sa daan ng kanyang kapatid, kadahilanan na ikararapa, ay ayoko na nga magtrabaho dyan, Christian pa naman yan. Di ba? Di ba? Dapat nga makita ng mga nasasakupan natin ang bait ng boss ko. May mga kapatid natin nagsasabi, ang bait ng boss ko sa akin. Di ba? Ang bait ba ng boss mo dahil mabait ka rin? Pwede yun. May susukli yun. Pero yung naging masama ka, pero naging mabait ang boss mo, wow, sino yon? Yan yung kawal ng Diyos na tunay. Amen? Kasi tayo naman nagkamali rin naman tayo sa Panginoon Di po ba? Pero ginawa niya pa tayo pangunahing kawal. Amen? Para ipakitang ehemplo tayo sa ating kapwa Kristiyano. Amen po ba? At dito pinapakita, dapat maging uliran tayo sa kanila. May naiwan ako sa verse, sa mga naunang verse. Dito ko po siya nila, connected po ito. Dapat po, nailigay ko rin kasi yung amo, tapos amo. Diba? M-A, tapos A-M-O. May diba? Dapat ang mga amo ay maamo. Di po ba? Kasi marami talagang mga Kristiyano masusungit sa mga trabahador. Di ba? Dapat malumanay tayo sa kanila. Gentle tayo sa kanila. Amen po ba? At dito, sa sinasabi ko po rito, dapat maging ama tayo nila. Alam niyo po ba bakit tayo naging boss? Di ba pag boss ka, ikaw provider? Ang tatay provider, di po ba? Yun yung naiwang kanina. Kanina binanggit yung mga anak kasi pinagpala sila, di po ba? At dahil galing tayo sa pagkaalipin, di ba? Kaya tayo ay subagana dahil napagkatiwalaan tayo sa mga bagay na ipinagkatiwala sa atin. Pero yung pagiging ama, hindi pa pinakita sa mga una at pangalawang verse. Dito pa lang nag-connect sa pangatlo, yung pagbabanta. Bakit kaya, imbis na tayo ay sa mga kapwa natin, sa mga nasasakupan natin, magbanta, maging parang tayo ay ama nila, tatay. Ano yon? Bumabali. Ikaw, bali ka ng bali. Mga ganun pa, di ba? Hindi ganun. Maamo ka, ibigay mo. Kasi marami akong experience lately na hindi mo alam kung papasukan ko o hindi kasi overbali. Pero ibinibigay ko. Kasi sa akin, di pala babalik yung aral na ito. Amin po ba? Hindi yung sinasabihan natin yung kapwa natin hindi maganda, dapat maging provider tayo nila. Una, pagiging provider ng mga magulang ay teaching sa verse 1 and 2, verse 4, di po ba? Sa verse 4 kapatid, nakalagay po ba dyan? Ayan. Kayong mga mahuwag ninyo ipamungkahi sa galit ang iyong mga anak. Alam niyo po ba nasasakupan natin, parang tatay na tayo niyan Di ba puro hingi yan? Boss, baka naman dyan meron ka. Di ba pagkakabiro mo, halimbawa, katrabaho mo, pero mas mataas ka sila, kabiro mo, boss, baka naman dyan merienda. Di ba? Di ba iba, paano bibigay ka? Para kang tatay, di ba? Di ba? Para kang tatay, di ba? Madali kang hingan, di ba? Kasi bakit? Palagay ang loob. Amen po ba? Amen po ba? Baka naman dyan. May mga ganun pa salita, di ba? Boss, baka naman dyan. Mga ganun, di ba? Parang ang bilis. Kasi bakit? Parang ama ka na nila.
Imbis na ikaw ay maging malupit mapagbanta, ikaw ay maging ama nila. Ano ipoprovide mo? I-provide mo yung aral ni Kristo. Ipinapakita mo sa gawa at nagtuturo ka sa kanila ng biblikal. Amen? Kaya ito, angkop po ito bilang isang kawal ni Kristo. Pang-apat, alam nating isa lang ang ating Panginoon sa langit. Ano ibig sabihin nito? Lord, sabi ko, ano ibig sabihin nito? Pag sinabing isa lang ang Panginoon sa langit, iisa lang ang tumubos sa atin, iisa lang ang nagbayad ng ating mga kasalanan, di ba? At iisa ang namamagitan sa atin. Iisa ang hahatol sa atin. Iisa ang nakatingin sa atin. Nagmamasid ang Panginoon kung ano ginagawa natin sa ating kapwa-tao. Pag sinabing nasa langit, nasa elevated place siya, nakita niya ang lahat. Hello? Hello? Even the spiritual na meron tayo, alam niya kung ginagamit natin o hindi. Kung nagiging mabuti tayo example sa iba o hindi. Kung tayo ay nagiging asin at ilaw ng sanlibutan, alam ng Panginoon yan. Nasa langit ang Panginoon. Ayon po yan sa verse 9b. Basahin po natin. Kayo mga Panginoon, gayon din ang gawin sa kanila. Pangalawa, iwan niyo pagbabala, yamang nalalaman niyo. Pang-apat, na ang Panginoon nila at ninyo, tayo, kahit boss tayo, o tayo alipin, iisa lang ang Panginoon natin. Kasi bakit? Siya po yung iisang Panginoon ng mga iniligtas niya. Amin po ba? Lalo na kung Kristiyano yung ano mo, kasama mo trabaho, dapat mas lalo mong tratuin niya parang anak mo. Amen po ba? Dapat ibigay mo, kasi ang tatay, lahat ng source nasa kanya. Diba? Po pwede mo hindi pasaurin yan, no? Hindi, diba? Pero dahil good ka, mabuti ka, ginagamit si Jesus Christ, ibibigay mo yung the best para sa kanya. Hindi mo binabawasan. Kalating oras lang na naliti, o bawas sa isang oras. Diba? Iisa ang Panginoon na nasa langit. Ibinabalik ko po ulit Colossians chapter 4 verse 1. Basahin po, mga Panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin na matuwid at may katampatan, yamang nalaman nyo na kayo mga naman ay mayroon ding isang Panginoon sa langit. Gawin natin ang mas mabuti. Kung nakikita natin na mayroong Diyos tayo o alam natin may Diyos tayo, alam niyo po ba yung kautusan ay nauwi sa isang pangungusap? Sa dalawa, sinabi doon sa gospel, ibigin nyo ang Diyos at ibigin nyo ang inyong kapwa. Di po ba? Kay Paul, nauwi sa isang pangungusap, ibigin mo ang iyong kapwa. Bakit kaya? Kasi bakit? Kung sinasabi mo mahal ang Diyos, di mo naman iniibig ang kapwa mo. Kasi ang pagpapakita mo sa kapwa mo ng pagmamahal, iyon ang katunayang iniibig mo ang Diyos. Showy. Showy. Kasi di mo maiibig ang Diyos eh. Kasi siya hindi nakikita eh. Hello? Ang pag-ibig ay showy. Nagpapakita sa kapwa. Amen po ba? Kasi bakit? Sinasabi po dyan, gumawa tayo ng matuwid na merong katampatan, karapat-dapat. 1 Peter chapter 3 verse 12, kasi bakit nakatingin siya sa langit? Ito po, sabi niya, ang Panginoon ay sapagkat ang mata ng Panginoon ay nasa mga matutuwid. Ang Panginoon, lagi niya tayo tinitignan eh. Iglesia tayo ng Diyos na buhay eh. Kawal tayo, pinagmamasdan tayo kung anong gagawin natin. Alam natin nakatingin ang Panginoon, tapos dapat gumagawa tayo na mabuti, hindi ka bulastugan sa kapwa. Hindi pandaraya sa kapwa. Sabi niya po dyan, at ang kanyang pakinig ay nasa kanilang daing. Ang nakakatakot po dito mga kapatid, yung kapwa mong Kristiyano na nasasakupan mo, nagsusumbong kay Lord. Lord, ano po ba ito? Christian po ba ito, Panginoon? Ba't ako pinagmamalupitan? Hindi mo alam, nakikinig yan ang Panginoon sa kanya. Bakit? Anak din ng Panginoon yan eh. Anak din ng Diyos yan eh. Pag napagmalupitan natin, tayo, boss tayo. Di po ba?
Nagsusumbong, kamot na naman tayo niyan. Ano ba naman yan? Diba? Siguro sa sinasabi ng butike, parehas na po kayong di po ba? Parehas na kayo nananalangin eh. Di po ba? Ang sabi ng mayaman, Lord, salamat po, may trabaho po ako, may nakontrata po ako. Sabi ng butike, yung kasama mong Kristiyano ang panalangin ang sinasabi ano ba naman tong amo ko? Kristiyano ba to? Di po ba? Di po ba? Reality ng ating buhay. Equal po tayo sa Panginoon. Nababanggitin ito mamaya. Ang sabi niya, sapagkat ang mata ng Panginoon nasa mga matuwid at ang kanyang pakinig ay sa mga daing. Baka yung mga Christian na nasasakupan natin dumadaing, imbis na ipinagpapasalamat tayo. Dapat sabihin, Lord, salamat po kay Brad. Kasi siya po yung naging amo ko. Papaano ko? Ipinalangin tayo, Lord, tanggalin niyo na po siya, ipadali palit yung boss ko. Diba? Hindi makabubuti. Amen po ba? At sabi niya, ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa nagsisigawa ng masama. Diba? Kung nakakagawa tayo ng masama, magbalik loob tayo sa Panginoon. Amen? Hindi pa huli ang lahat. Panglima at huli, ano po sabi niya dyan? Basahin po natin sabay-sabay. Go! Basahin po natin para sigurado po tayo. Verse 9e. At kayo mga Panginoon, gayon din ang yung gawin sa kanila. Iwan ninyo ang pagbababala o pagbabanta. Yamang nalalaman nyo ang Panginoon ninyo ay nasa langit. Dahil sa kauli-ulian at sa Kanya'y walang itinatanging tao. Kahit ikay pastor, kahit ikay magaling sa music, kahit ikay magaling mag-evangelize, kahit ikay magaling manalangin, pare-pareho lang ang tingin ng Panginoon sa atin. Iisa lang ang tumubos sa atin. Iisa lang nagmahal sa atin. Huwag natin bigyan ng pasakit ang nasasakupan natin. Amen po ba? Dapat mahalin natin yung mga taong nasa sa ating tabi. Nakakasalamuhan natin, dapat mahalin natin. Amen po ba? Ito na yung chance para maipakita natin yung tunay na Kristiyano, na amo. Amen po ba? Kasi bakit? Pantay-pantay lang pala tayo. Ano man ang ginawa mo? Parehas lang, nag-ministry ka, naglingkod ka sa Panginoon, pare-parehas tayo sa Panginoon. Kasi ang context po niyan, tinuturo po diyan, kahit anak ka, naging mabuti ka, tatay ka, naging alipin ka, kahit amo ka, pare-parehas sa tingin sa atin ng Panginoon. Kasi pare-parehas tayong kawal ng Diyos. Amen po ba? Walang pagkakaba, hindi siya nagtatangi ng tao. At dito, okay, Romans chapter 2, verse 6 to 7, puputulin ko po ito. Dito lang po ako dahil time out na po ako. Romans chapter 2, verse 6 and 7, tapos talon po tayo verse 10 to 11, na siya ang magbibigay ng bawat tao ng kanyang mga gawa. Ang Diyos, ang ating hukom natin, Panginoon Kristo, siya po'y nagbibigay sa bawat tao, sa lahat, sa kanyang gawa. Ano po ibig sabihin nito? Ibig sabihin, siya yung nagsumusukli. Hello? Siya yung nagsusukli sa bawat gawa. Verse 7. Ang mga nagsisipagtiyaga sa mabuting gawa ay naghahanap ng kaluwalhatian at papuri ng di nasisira. Wow! Pag tayo pa nagtsatsaga sa paggawa ng mabuti, nakararating po tayo doon sa papuri na walang kasiraan. I-exalt tayo ni Lord. Hello? Kasi siya nagbibigay ganti sa verse 6. Yung mga ginawa natin, siya yung magbibigay ganti. Ngayon, pag ikay nagsisikap, o parang sinitsaga mo, na ginagawa na ito, o gagawin ito sa mga nasasakupan natin, o kahit alipin ka, gawin mo ito sa boss mo, o anak, ikaw, o magulang ka, bilang kawal, kung naghahanap ka at nagtsatsaga ka, ibig sabihin, sinisikap mo na maabot ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Ibig sabihin niyan, ito daw ay pumapasok sa iyo o nakakaharap mo yung kaluwalhatian, papuri na hindi nasisira.
At sabi niya, ay ang buhay na walang hanggan. Katunayan yan, dahil may buhay na walang hanggan. Amen? Ang epekto ng buhay na walang hanggan ay good works. Hello? Pero hindi maligtas kasi ligtas ka na. Lagi sinasabi ng pastor natin. Dapat hinahanap natin. Hindi na sinasabi, bahala si Lord dyan, si Diyos ang gagawa dyan. Hindi, sinisikap. Hello? Para hindi maligtas, sinisikap mo yung kaluwalhatiang darating na hindi kumukupas ay tanggapin mong masagana. Yung may lakas ng loob kang harap sa Panginoon. Verse 10 and 11, Datapat kaluwalhatian, karangalan at kapayapaan ng bawat taong gumagawa ng mabuti. Kaya pala payapa ka. Kaya pala tayo ay pinararangalan. Halimbawa, ang galing naman ng boss kong yan. Dito pa lang, pinaparangalan ka ng tao, di po ba? Saan galing yon? Sa pusong ginagaya mo sa Panginoon. Amen. Pinaparangalan ka na. How much more pag dumating tayo sa Panginoon? Good and faithful servant. Ang master mo na magsasabi sa iyo. Literal na sasabihin sa iyo, sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Sabi niya, ito'y kapayapaan ng bawat taong gumagawa na mabuti, una sa mga Hudyo, at gayon din sa mga Grego, ibig sabihin sa mga Hintil. Tayo ngayong mga Hintil na kumira kay Jesus Christ, at ngayon pinapakita ang karangalap lang. Ang galing naman ng mga anong yan, Kristiyanong yan. Di ba? Yung boss, sila, yung boss ang nagpapala, yung mga nag-ano. Di ba? Ang sarap Di po ba? Ang boss namin ang lilibre O di ba? Kung iba-iba yan ako, di ba? Pinararangalan. Amen. Bakit nagsisikap? Verse 11. Dito po magtatapos. At yung mga conclusion po sa susunod pa. Kaya sa susunod po, mga 5 minutes na lang ako Magsasambahan niya. Maraming sasamba po sa linggo niyan. Verse 11. Ba't tayo napunta doon? Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Wow. Ang context niya na ang Diyos hindi nagtatangi. Kung nagsisikap ang gumawa ng mabuti, meron naghanda sa iyong karuwalhatian, karangalan. Dito pa lang sa lupa, pinararangalan na tayo. Amen. Dito pa lang sa lupa, ine-exalt na tayo. Kaya ang ginagawa mo ngayon, kahit i-exalt ka ng tao, hindi. Purihin si Lord. Di ba? Kaya sinasabi mo, thank you Lord, salamat po Panginoon, sa Diyos ang papuri. Di ba? Hindi mo kayang angkinin yun Kasi bakit? Siya lang naman ginagaya mo Di po ba? Siya talaga yung perfect Halimbawa sa basketball, ang ginagaya natin ay yung magaling sa basketball. Ako, ginagaya ko dati si Jordan Di ba? Pero di mo siya kayang pantayan. Di po ba? Ginagaya mo siya kaya hinahangaan ka kasi yung mga move niya, kaya mong gawin. Di po ba? Si Jesus, makinig kayo mabuti. Si Jesus Christ, pag ginagaya natin, yung move ni Jesus Christ, hindi ba't paparangalan tayo ng tao rin? Di ba't pag may nakakita sa atin tumira, halimbawa si Jordan, tinira natin tira niya, pag fade away. Diba? May mga fade away yan. Pag nagpe-fade away ito, Jordan na. Mga ganun, diba? Parangalan ka, diba? How much more sa Panginoon? Diba sasabihin ko, hindi kasi si Jordan kasi ang galing. Mas magaling yun Diba? Tayo mga Kristiyano, hindi, si Lord kasi mas magaling. Siya kasi ginagaya ko. Amen po ba? At siya'y walang tinatanging tao. Ang Diyos, sino ka man, anong pamaman, basta't tinubos ka niya, minahal ka niya, iisa tayo sa kanyang paningin. Wala po tayo dito na parang mas mataas. Mas paborito tayo. Hindi tayo paborito ng Panginoon. Mahal tayong lahat ng Panginoon. Wala siyang pinipavoritism. Amen po ba? Kaya tayo, sige po, palakpakan niyo si Lord. Kung maglilingkod tayo, magbibigay tayo ng buhay natin, gawin natin ito sa Panginoon. Hindi natin ito gagawin sa mga tao. Kasi pinagkatiwalaan lang tayo ng Panginoon. To God be all the glory. Kita-kita po tayo sa Sunday. Salamat po.